pananaw at mga kwentong kapulutan natin ng aral. Magandang araw po sa inyo lahat. Simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob ninyo sa amin. Patuloy po naming ipinagdarasal ang aming yumaong Santo Papa Francisco, naway mabigyan siya ng kapayapaang pangmagpakailanman at pagkalooban ng ilaw na walang hanggan. Nawa sa gitna ng aming kalungkutan at pagdadalamhati sa kanyang pagpanaw, ay makadama din kami ng pag-asa ng bagong simula at bagong buhay. Samantalang aming pinagdiriwang ang panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Idinadalangin din naming ipadala ninyo ang banal na Espiritu upang gabayan ng ating mga kardinal habang sila ay naghahanda para sa pagpili ng bagong mamumuno sa simbahan. Bigyan niyo po sila ng karunungan at bukas na puso upang pumili hindi lamang ng naaayon sa kanilang kagustuhan, kundi lalo't higit pumili ng naaayon sa inyong kagustuhan at sa ikabubuti at ikababanal ng simbahan. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan, magandang araw po sa ating mga kalakbay. Magandang araw mga kalakbay, magandang araw sister. Magandang araw sa At lahat. magandang araw din. Si Brother Den. Brother Den. At meron tayo, mamaya natin ipapakilala ang ating speaker na very international. Pero unahin muna natin, magbigay lang tayo ng konting intro. Kasi sa mga nakalipas na mga araw, tayo ay nagmumorn, no? Tayo ay tinitingnan na, nagluluksa tayo sa ating Santo Papa dahil siya ay yumao, no? At bumalik sa ating Ama, ating Amang Diyos. At tayo ay nagluluksa sa ngayon, no? Sabi nga nila, meron tayong 9 days of mourning, no, sister? Na tayo ay, lahat tayo ng buong simbahan, hindi lang tayo dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, tayo ay nagdarasal. Kaya yung panalangin ni Father Paul, no, ay angkop na tayo ay nagluluksa sa kanya. Pero dahil sa pagluluksa na iyon, sister, after 9 days, meron tayong tinatawag na tayo mamimili ng mamumuno din para sa simbahan, tinatawag na conclave. Sige, sister. So, ngayong araw na to ay ating inanyahan ang isang kilalang pare, no? Na siya ay nakabase sa Roma, in particular as Director of Colegio Filipino. Ito ay bibigyan sa atin, magbibigyan ng introduction si Father Paul para kay Father Greg. Yeah, may kwento lang ako kasi last program natin ng Usapang K, ito yung kamamatay lang talaga ni Pope Francis. No? So biglang nagbago tayo ng programa. And then, we wanted to invite someone na nandun mismo sa field, no, sa Rome. Kaya lang, siguro napaka-busy ni Father at that time, no? Kasi kakamatay lang talaga ni Pope Francis noon, no? Pero, sinwerte tayo kasi may mga nakausap din tayong mga kapatid naman nating nandun at that time, no? Kung naalala ni sister yung ating episode. Pero si Father, no, na-invite natin siya last week and yun nga, nagpa-unlock siya ngayon. No, sabi ko, sige Father, sa susunod na program po natin, baka pwede namin kayong ma-invite ulit. Ayan. Kaya ngayon kasama na natin si Father. No? At katulad ng sinabi ni Sister kanina, siya yung rector ng Colegio Filipino, no, sa Roma. No? And siguro mas maganda, isa na lang tanungin natin. No? Kasi marami rin sa ating mga kababayan, no, ang hindi aware, no, kung ano ba yung Colegio Filipino. No? At saka, yun nga yung role ni Father doon sa Colegio. So, malugod nating tinatanggap, ayan, si Father Greg Gaston. Father, magandang araw po. Magandang araw po, Father Greg. Ay, nawala si Father. Nawala si Father, ayan. Nawala si Baka Father. babalik si Father. Palagay ko may napindot. Ayan, talagang live tayo, no? Live yes, tayo anything can programa, happen. kaya medyo nagkakaroon din ng technical difficulties. Ayan, nandito na po ako ulit. Ayan na si Father. Ayan, Father. Para po sa ating mga tagapakinig, ayan, baka meron, ano po ba ang role natin sa Colegio Filipino, tsaka ano po ba yung Colegio Filipino? Ayan po. So, ang Colegio Filipino, ito yung tahanan
ng ating kaparian na pinapadala dito sa Roma na for ongoing formation, nakasama na rin yung further studies. So lahat dito ay mga pari na. Bago kami naging pari, nag-bachelor in philosophy muna and then master's in theology and then 1 year na parang exposure sa office, sa parishes mostly, o di kaya sa mga schools, kung saan na ma-assign ng obispo. Kaya 9 years kung galing kang high school, tsaka ka maging pari. After that, yung iba, pinapadala dito immediately after, o yung iba, ma-assign muna sa parokya, o mag-licentiate muna sa UST, o kung saan man, bago ipadala naman dito sa Colegio Filipino. At dito, ongoing formation sa loob ng institution natin, and every day, nagko-commute papuntang universities to take up another round ng mga studies, licentiate, or doctorate din. Kaya dito po tayo sa Roma, mga 3 kilometers away from the Vatican. Father, gano'n na po kayo katagal sa Rome? Matagal na po. Nung bata pa ako. After ng ordination, 1993, na-ordain ako. So, pinaaral ako dito sa Santo Tomas, dito sa Rome. Yun yung tinatawag na Angelicum din. 2 years licentiate, 2 years doctorate, 93 to 97. And then nagturo ako sa San Carlos Seminary, doon ako na-assign sa Makati, Guadalupe. Meanwhile, nagtuturo din ako sa UST, Ateneo, Lucena, Bulacan, and then every week sa Makati Medical Center, sa Bioethics Committee, 5 years. And then 2002 to 2007, balik dito sa Roma, na-assign naman ako sa Vatican. And then 2 years ulit dyan sa San Carlos Seminary until 2010, balik ako dito sa Rome as rector. So ako naman yung medyo nag-aalaga ng ating mga pari at nitong bahay, itong tahanan na Colegio Filipino. And of course, kasama namin mga Dominican sisters na nakadestino din dito. Nasaan ka ba doon, sister? Hindi. Pero I met you already, Father. Siguro mga twice ko kayo na-meet sa koledyo. Ako rin, na-meet ko rin si Father Greg nung nagpunta ako ng Rome. Siguro kung naalala pa ni Father Greg, kasama ko yung parents ko, nagpunta kami sa koledyo, kumain kami doon eh. Ano ba yung feast? Sa after Christmas, nagpunta kami sa koledyo, kumain kami doon, tapos nakita din kami ni Father Greg, kasi kasama ko doon si Father Caloy del Rosario, kumain kami doon. Yun, sa Colegio Filipino. No? Kasi itong koledyo, pag sinabi natin kasing koledyo dito sa Pilipinas, ano ibig sabihin? Hindi po parang elementary or high school. Parang dito college, di ba? Colegio de San Juan de Letran, for example. Di ba? Colegio. Kaya pag minsan yung mga tao, nasaan ka sa Roma? Sa Colegio Filipino. Ano yun? Doon ka ba nag-aaral? Kaya yung mistake natin dito, galing tayo dito sa Philippines. Pag sinabing colegio, doon pala, pag sinabing colegio, residence. Yung pala yung colegio. Father, naalala niyo po, nagpunta po kami ng parents ko. Diyan, nag-meet po tayo. Ay, tama. Oo, tama. Po ng parents. Yung kumain po kami nung sa Christmas. Yes. Welcome po kayo lahat dito. Very welcoming. Very welcoming sa Colegio Filipino. Lahat kasi ng mga doon, kapag feast nila, at yung mga Filipino pumupunta rin sa Colegio Filipino. Bagamat malayo, pinupuntahan pa rin ng mga Filipino dahil sila yung nagiging simbolo din na united din yung mga Filipino. Parang the other day ata, Father, you celebrated Colegio Day. Am I right? Kahapon po, first Sunday of May, laging Colegio Day. At ngayon, nagkataon, napakaraming dumating kasi nga, Jubilee year. So maraming nakaschedule pumuntang Rome. And then, namatay nga si Pope, and then conclave. And then, nandito din yung cardinals natin, 3 cardinals. So maraming din gusto makipag-celebrate. So medyo, and then mga media, nandito lahat for the conclave. Kaya nandito na rin for Colegio Day. Kaya maraming tao kahapon. So how's the environment now that ito na po, papasok na po yung conclave, no? Kasi po, syempre, nagmo-mourn po tayo, nagluluksa pa rin tayo, pero at the same time, we are anticipating a new pope, no? Kasi, of course, marami ring speculations, kahit dito na sa Philippines, marami speculations, kanya-kanya, sabi nga nila, kanya-kanyang manok. Kunyari, Asia, sa Africa, no? Sa Europe, sa America,
They have their own, no? Ano po yung environment sa Rome, Father? Ayan, no, Sister, Father Dexter. Dito kasi, yun nga, namatay si Pope Francis nung Easter Monday. Yan ay 21 April. And then, nilibing siya pagdating ng Saturday na yan. And then, 9 days, starting Saturday hanggang kahapon, yung 9 days ng Masses. So, ngayon, kung hindi ako nagkakamali, yesterday yung last day ng Masses. And then, sa Wednesday naman, ay papasok na yung mga cardinals sa conclave. So, these days, talagang very prayerful, both because namatay nga si Pope Francis, may he rest in peace, and also praying for the conclave, for the cardinals, and of course, praying for the new Pope, kung sino man kaya maging new Pope. Father, ano po bang kayang ibig sabihin ng conclave? Bakit po tinatawag natin na conclave? Umpisan po muna natin doon, baka yung mga nakikinig po natin, mga kalakbay natin, ano bang ibig sabihin ng conclave? Hindi ba dapat election na lang ang pangalan? Bakit hindi napangalanan pa ang conclave? Father, pwede po ba nating ma-explain lang po sa ating nakikinig po? Opo. So, Latin words ng cum at saka clavis. Kung sa Spanish, con at saka liave. Con liave, parang ganun, no? So, sa English, with key. So, yung con, di ba? Mais con yellow. Mais na may yellow, no? With yellow. So, ganun din. Bakit? Kasi nung 1270 yata, kung hindi ako nagkakamali, yung mga tao ay kinulong, sinusian yung mga cardinal doon sa Viterbo, sa isang building, para hindi sila makaalabas. Bakit pinreso ng mga tao itong mga cardinal? At that time, doon nakatira yung Pope sa Viterbo. So, nung namatay siya, ay pipili ng bagong Pope, yung mga cardinal. Kaso, halos 3 taon sila bago makapili ng Pope. So, nung dahan-dahan, ayan, no, medyo nainis na yung mga tao, ano ba na itong mga cardinal, di makapili ng Pope, labas ng labas, hindi makapag-meeting, o ano man. So, kinulong nila, no? At sinusian, at binigyan lang ng tinapay, ng tubig, pagkain, binabawasan, hindi sila makalabas, tinanggalan ng bubong para lamigin at mainitan kung summer naman, para to force them na makapili ng Pope. At mula noon ay na-maintain yung tradition at very practical din naman, no? Imbes na gumalagala yung mga cardinal, di mag-stay sila doon sa loob at magdasal. Kaya prayerful itong conclave. Pero at ang mahabang conclave, Father, no, yung 3 years na yon na they were locked down. It's the longest conclave in the history. 3 years. Yan yung pinakauna at yung after that medyo 1269 to 1270. Pero hanggang ngayon ba, Father, ginagawa pa rin yung pagsususi na hindi na sila makakalabas sa Sistine Chapel? Okay. So kasi dati sa isang building, katabi ng cathedral, no? Nandun sa Viterbo. Ito naman, kasi sa Vatican, medyo malaki na rin yung Vatican. Hindi na maganda kalaki. Mga 40 hectares yung Vatican. So kasama na yung plaza, kasama na yung garden sa likod. So yung tahanan ni Pope Francis, yung Casa Santa Marta, at doon nakatira yung mga Vatican officials, mga pari na naka-assign sa Vatican, na pinaalis muna, in-evict muna sila na kasi papasok na yung mga cardinal. Ayun nga, nakasusi sila sa loob ng Vatican, hindi sila pwede lumabas. And I think sa building mismo, kung doon sila natutulog, kasi tahanan naman yan, hindi sila makalabas, unless isakay sila sa bus, sabay-sabay, papunta sa Sistine Chapel. Mga 5 minutes lang naman yan pag bus, baka 3 minutes kasi pwede malakaring 10-15 minutes na. So pagdating sa Sistine Chapel, nakasusi din sila. Ano muna, sa Pauline. Sinususian sila. Di ba sinisil din yan, Father? Sinisil ba yun? Yung pinto? Totoo ba yun? Totoo yan. So sa mismong Santa Marta, Casa Santa Marta, imagine nyo parang building siya na may mga rooms sa loob, no? So labas muna yung mga pari, I think may isang space lang na maaaring lang iiwan yung kanilang gamit, although yung mga cabinets, no, gagamitin din ng mga cardinal. At bago pumasok yung mga cardinal, pag alis na ng mga pari, pupuntahan yung mga kwarto nila at i-inspection. Dapat walang means of communication. So walang TV, walang
radyo, walang internet, computer, cellphone, tanggal lahat yan. At ini-scan din kung baka may mga bugs, no? Listening devices, tanggal din yon. At yung mga bintana, nilalak. Ewan kung may susi o ini-screw yung mga bintana para hindi mabuksan ng mga cardinal. Secretive din talaga. Secretive. Opo. Father, pwede niyo po ba ma-explain po sa amin sino po itong mga cardinals ito? Bakit mga cardinals po ang mag-i-elect sa Pope, hindi po ordinaryong? Lahat po ba ng cardinals, mga obispo, or yung mga ibang cardinal, hindi po? Opo. So ito yung halalan na walang kandidato. Walang pwedeng magpresenta sa sarili niya. And then kampanya. Walang nangangampanya. Walang bawal kampanya. Po yan, yung pangangampanya, no? Bawal na bawal. Hindi ka pwede mangampanya para sa sarili o para sa iba. At hindi din kayo pwede mag-form ng alliance, maggrupo-grupo, o itong botohin natin, ito hindi natin bobotohin. O di kaya mag-promise, di ba? Uso yan sa politics na pag nanalo ako, ikaw gagawin kong Secretary of State, Minister of Education. So walang ganun. At in fact, pag may cardinal na gumanon, oblige yung ibang cardinal na nakakaalam, isumbong siya. At ipapanish siya, pwedeng up to excommunication. Pwede siya ma-excommunicate. Talagang ganun very sacred tong act na to, no? Opo. Yung cardinals po ba, lahat po sila bishops, no? Or hindi naman po pa? Okay. So yung mga cardinals, sila yung mga obispo din sila usually. Although especially kung above 18 na, maybe theologian o di kaya papal preacher, parang honorary pag napakalaking service para sa simbahan. Kahit hindi obispo, pari siya, pwede naman gawing cardinal. So pagpasok po nila, bakit naman po, Father, Sistine Chapel? Kasi ang ganda Sistine Chapel kita mo yung creation, etc. Naging museum pa kaya, sister Pero bakit, Father, if we're going to ask po, bakit po kaya doon sa Sistine Chapel sila bumoboto sa mahal na Papa? Palagay ko dahil nga ang conclave, hindi yan parang election na political exercise lang. Kundi it is a very prayerful and a very liturgical activity, pati na mga cardinal. Kung mapansin natin, yung suot nila, yung nakapula. Na choir dress na tinatawag, no? Red and white. At yan din yung suot nila pag nagdarasal sila, pag nasa isang celebration, misa halimbawa, na nandun sila sa gilid, hindi sila nakakon-celebrate, although nagdarasal din sila, yan ang suot nila. Hindi pag conclave, hindi sila nakasutana o di kaya naka-clerical attire, no? Na may Roman collar, kundi naka-liturgical attire. Kasi nga yung conclave is a prayerful activity. Sila mismo, before the conclave, during the election, paghulog ng boto, dadasal na naman. At doon nga sa Sistine Chapel, nandun yung creation at nandun din yung last judgment na painting ni Michelangelo. Habang sila ay bumoboto, no? Kasi they do it in a meditative and prayerful way, ang kanilang pagcast ng boto. Kaya ganun sila. Kaya nga, minsan nakakatakot din bumoto. Father, kasi dito ang botohan po sa dito, sinishade po yung di ba? Paano po yung balot? Yung balot, di ba? Tapos sila lagay sa ganyan machine. Father, paano po ba ang botohan doon sa Sistine Chapel? Baka yung mga kalakbay natin, marami sa atin, hindi po alam paano bumubotong ng isang papa. Kasi yun lang po alam namin. Okay. I think yung size, parang 1/2 sheet ng bond paper. Parang gano'n, no? O na-fold siya. So, pag sulat mo ng pangalan, kahit sinong pangalan, baptized male, kahit sino. Halimbawa, biglang naisipan ng mga cardinals na yung Holy Spirit sa kanilang dasal ay sinasabi na botohin si Father Dexter. Ganyan. Pwede po yun. O si Father Pwede Paul. Nako.
Kahit Pwede. wala doon sa conclave. Wala doon sa Pwedeng College of mag-elect. Cardinals. Wala sa conclave, kahit hindi cardinal, hindi obispo, hindi pari, kahit hindi pari. Kasi sa canon law, Basta nakalagay pag lalaki, yun napili, Basta basta baptized. Kasi nakalagay sa canon law, kung hindi pa siya bishop, i-ordinahan siyang bishop. So, ibig sabihin, sino pwedeng ma-ordain na bishop? Mga lalaki, mga pari. No? So, ordain mo na siyang deacon, priest, and then bishop. tapos Magandang- isusulat po nila yun ng kanilang ng kamay. Kamay. Yes. Sino po yung Pangalan. Naka-handwriting. Tapos Oo. nakapila po ba sila? Tapos ilalagay po nila sa isang ano po yun? Ano po Isa-isa, ilalagay nila sa parang plato, and then magdadasal sila, and then tilt, parang ibuhos nila yung balot, yung kanya-kanyang balota doon sa ballot box. Father, May dasal din yan. ilang bang cardinal sa meron tayo ngayon na boboto for the Pope? So, ang total number of cardinals ay 252. And then, yung below 80, ibig sabihin yung pwede lang bumoto, ay mga 135. And then, may dalawa na medyo masakitin na hindi sila makapunta. Kaya 133 yung boboto. 132 sila Dami po yung rin. boboto. 132. Isa-isa po yung boboto, no? Kaya Father? matagal talaga. Yes. Kasi siyempre, bibilangin pa yan. Bilangin pa. Siguro itatali pa nila, gano'n. Oo. Matagal. Oo. Ganun ba yun, Father? Talagang Tama. tinatali isa-isa? Yes. So, yung 133 na boto na yon, babasahin isa-isa. Itatali nila, and then bawat cardinal pwede naman gumawa ng kanyang bilang, no? Pwede din siya mag-count, ganun. Kaso yung papel na yon, yung scratch paper, isasama doon kasi yung mga balota, itatali at itatali. Tataliin. Tapos, Tutuhugin ng sinulid, okay. ng maliit na lubid, no? So, and then pati yung mga scratch paper nila sa bilang-bilang nila ng mga boto, susunugin lahat yon. Sasama. Isasama doon Yeah. sa chimney. Tama ba? Yes, oo. Isasama So may chimney na na-install itong Apo. mga araw na ito para lang yan sa conclave. Pagpasok mo kung turista ka, kung pilgrim, punta ka sa Sistine Chapel, usually wala namang chimney dyan. No? Ilalagay lang kung may conclave. So para hindi maglilik siguro yung kung ilan yung number na. Pinag-usapan sa loob, oo. Parang lahat dapat Kaya Walang evidence, walang resibo. walang ebidensya. Walang resibo. Susunugin lahat. No? Pero Father, paano nagiging itim? Paano nagiging puti? Di ba sinunog mo, di ba dapat lahat itim yun? Oo, may time na gray yung lumitaw. Minsan gray. Oo. Paano Hindi po mo kaya alam. yun, Father? May chemicals Hinahalo na ba sila? nilalagay. May nilalagay silang canister na chemicals, no? May nilalagay para puti na puti o di kaya itim na itim. Oh, Father, kasi naalala ko nung na-elect po si Pope Francis, nandun po kasi ako nag-aabang din po kami. Nung tinignan po namin, sabi, Nero ba? O or ano to? Bianca na. Sabi niya, Bianco. Bianco. Hindi po namin malaman kung ano yung kulay. Kasi medyo itim pero medyo puti na. Kaya nag-uusap po yung mga tao kung tama ba yung nakikita natin o wala pa. Kaya pero nung pag nakita po namin na black, ibig sabihin wala pa po. Ibig sabihin walang dalawang ibig sabihin. Pwedeng maging ibig sabihin. Yung isa, kasi nga, pagsulat and then natali na yung number, halimbawa, may nanalo, 2/3. No? 2/3 majority dapat. Yes. So, 2/3 nyo yung 133. So, ilan kaya? 89. Yan. 89. 89. Ayan. Na-compute na kaagad ni sister. Oo, alam naman yan. Wow, research okay. yan. 2/3 niya is 89. So, kailangan 89 votes. Yung isang candidate. Tapos so, sa ganun, ang mangyayari, halimbawa, naka-majority na siya, yung unang gagawin, tatanungin siya kung tatanggapin mo pa o hindi.
Kasi yan, may nagtanong din sa akin sa isang station, sabi niya, parang may parang hindi coherent kasi sabi nga, Holy Spirit yung pumipili. Tapos, kung siya pala yung napili, pwede pala siyang tanggihan, pwede niya tanggihan. Sabi ko, oo, totoo yan. Kasi yung human freedom, hindi mo pwedeng tanggalin. So, kung nandun pa rin yung kalayaan ng bawat tao, kung tanggapin niya ba hindi. Parang tayo, di ba? Kung minsan may grasya yung binibigay sa atin, ng Panginoon, hindi natin tinatanggap. Pwede kaya yung gift. Pag binigyan ka ng gift, hindi pa kompleto yung gift hanggang tanggapin mo. Pag hindi mo tinanggap, hindi pa rin kompleto yung gift. So, ganun din. Halimbawa, hindi niya tinanggap, black smoke pa rin yan. Black smoke pa din. Pero ayoko maging Father, pero may tumanggi na ba? Ano? May tumanggi na. May tumanggi. Sa history na. Sa history? Malalaman ba natin yun, Father? Wala tayong paraan malaman habang buhay pa Kasi tayo. nga, secret eh. Oo, tsaka sinulog na yung ebidensya. Kasi Father, parang sa Netflix, di ba? Alala niyo yung sa Netflix, parang ikaw yung nangunguna, tapos hindi ka, parang second runner-up ka. Action naman. Yun. Sabi ko kasi syempre, yung mga nakikita-kakabay natin, naniniwala sa Netflix. Oo, tsaka kanina nga may nagtanong sa akin kanina, parang paano yung white at tsaka black? Akala nila parang milagro yung pag white na yung soap, by God's miracle, may napili, parang gano'n Kaya sabi nga ni Father kanina, may hinahalong chemical, di ba? Parehas din, may nagtanong din sa akin. Kaya sabi ko, sige po, hayaan niyo po, meron po kaming radio program, ipapaliwanag po namin kung paano yun. Kasi ang miracle yun. Na pag sinulog mo ganyan, biglang white. Naging white, ibig sabihin tinanggap na ng Diyos. Tinanggap. Saka yung na yan pag nag-white na, ibig sabihin may 2/3, ibig sabihin tinanggap niya kasi tatanungin nga siya, and then ibig sabihin din nakapili siya ng pangalan kasi yan ang next na tanong. Tatanggapin mo pa? Yes. Anong pangalan ang pinili mo for yourself? So, parang historically din, may tradition din na magbago ng pangalan kasi parang nagbago na rin yung buhay mo, nagbago yung being mo. Parang kami mga pari, di ba? Mga madre, pag nagbago na yung suot, ibig sabihin, iba na yung being. Naging consecrated o na-ordained siyang pari. No? So, ganun din yung Pope, pati yung pangalan. Dati yung mga madre, di ba, sister? Dati nagbabago pa kayo ng pangalan. Nagpapalit po kami ng pangalan. Hanggang ngayon ba, sister? Ngayon, pagka yung pangalan parang very worldly, inaalaw. Kaya lang kasi ang purpose nun, lalo na sa aming missioneras, mahirap sa pag magta-travel ka, syempre yung mga documents, ganyan. Kaya hindi na ina-advise sa amin na palitan yung pangalan. Kaya parenthesis, dasal natin na dumabi din ang magpari at magmadre sa mga nakikinig sa atin. Occasions po natin. Ngayon po, pagkatapos po na napili, kunwari po yung magiging Santo Papa po natin, meron pong tinatawag na Room of Tears, di ba? Doon daw po, ewan ko totoo po yun Father, kasi hindi ako masyadong familiar din. Pero pinawag na siya, nakabigay na ng pangalan, tapos susuotan daw po, may sizes pa daw po Tama, Father? So pag tinanggap niya na, dadalhin na siya doon sa parang weeping room or room of tears, ganun na. Although nickname lang yan. Kasi actually, of course, pwede din siya magdasal doon. At doon nakasabit yung mga sutana na iba-ibang sizes. Kasi hindi naman nila alam kung sino yung magiging Pope. Kaya naghanda na sila ng iba't ibang sutana para isuot niya. So sutana talaga na puti, kasi may yes, white na sutana. Kasi po, Father, di ba, Father Paul, naalala, parang meron daw pong kinalaman yung Dominicans. Tama ba? Kung tama po yung Father, Father Greg, kasi correct us if we are wrong. Nagsimula daw nagsimula Pius the Fifth. Pius the Fifth, no? Nagsimula daw po yung kasuotan na from the Dominicans, meron pong kapuche. Apo, parang gano'n na. Kasi yung preaching na nakuha sa Dominican, that they are also sharing the authority and power of the bishops to preach. Parang gano'n daw po. So pag tanggap niya na po, nasuot niya na po, lalabas po siya doon sa balkonahe, Father? Sige po.
Yes, so pag nasuot niya na yon, actually, before kay Pope Francis, aside from the sutana, may parang surplice o parang may pinapatong pa na isa na hindi na sinuot ni Pope Francis. No? Kasi in line din sa kanyang simplicity, sa kanyang ganung idea niya. No? And then, paglabas niya doon ay may blessing. Supposed to be, i-bless you. Dati, blessing lang talaga. Although later on, ewan kung si Pope Paul VI, basta si Pope John Paul II, may sinabi na rin, nagsalita, may konting message na rin siya, pati si Pope Benedict, and then si Pope Francis, ganun din, may konting message, at yung bago naman kay Pope Francis is, nagpadasal siya. Nagpadasal siya sa mga tao. Opo. Yung nalala ko nga po yan, sabi niyo, bless me. No, bless me. Oo. Kasi it should have been parang from the Pope giving blessing to the people, pero siya he asked for the blessing of the people. Kaya po nagulat din po yung mga tao. Kaya parang nagpadasal talaga siya. Opo. Father, may tanong po ako. Kasi di po ba yung mag-a-announce ng Habemus Papam is the Cardinal Proto-Deacon? Ano po ba yun? Uunahin muna yung pag-a-announce? Yes. Parang saka siya maglalakad or i-announce tapos maghihintay po. Ano po ba? Ano po ito? So, procedure? Pag tinanggap na and then nagsusuot na siya ng bagong sutana, yung Cardinal Proto-Deacon ay siya yung mauuna na doon sa balkon. So, and then doon, ang sasabihin niya is, Annuncio vobis gaudium magnum. I announce to you, I proclaim to you a great joy. And then, Habemus Papam. Na ito yung maalala ng mga tao. We have hope. Habemus Papam. And then, with that, palakpakan yung mga tao, hintay ng konti. And then, i-announce niya. In the name of His Eminence, Archbishop of, usually kung Archbishop man siya, o di kaya dating head ng isang office sa Vatican, kung ano man, and then His Eminence, and then pangalan, and then yung position niya, and then, ayan, palakpakan yung mga tao, tsaka lalabas yung bagong po. Ganda ng procedure din po, na lahat nagiging excited kung sino ang magiging Santo Papa at that point in time, kasi lahat nag-speculate kung sino ang magiging Pope, kasi sabi nila, Father, kasi may mga iba nag-speculate, mo ko ha, di ba naalala sa sa St. Paul's Outside the Wall, na iisa na lang daw yung natitirang spasyo, ganyan-ganyan na ito na yung Pope na last Pope, ganyan, nag-speculate sila na kapag ganito na yung pangalan ng name ng Pope, last Pope na siya, Pope of the End Times. Bakit ganun, Father? Bakit ganun nagkakaroon ng mga haka-haka kaya? Ayan, totoo yan. Kasi marami mga kwento-kwento, ganun. Yung iba nga, end of the world, yung iba pa, ano pa, bibili ng kandila, Papa bless. And then, kung doon sa St. Paul, may mga bilog-bilog kung saan pwede ilagay yung painting. Kaso kung mapuno yan, marami pa namang wall dyan, sa may ceiling. Lalagyan nila pwede magdagdag. Pwede pa naman magdagdag. Ganun mo naman mga tao kasi parang ganun lagi yung sinasabi nila, Pope of the last time. So pag sinabi natin Pope, di pa po, anong pong ibig sabihin? Kasi sabi po nila, Father, ang Pope is the leader of the Catholic Church. Pero sinasabi din nila, yung Pope is the Bishop of Rome. Paano po mangyari yun? Paano po yun, Father? Oo. Yun nga, siya ay head of the Catholic Church, meaning 1.4 billion baptized na Catholics all over the world. So, siya yung pinaka-head. Kaso kung titignan mo sa day-to-day, araw-araw na buhay, may obispo. May obispo sa bawat diocese, sa atin, more or less, probinsya, minsan 2, 3 sa isang probinsya. So, nandun yung mga bishops, sila yung tumutulong sa Pope, at sila ay fully responsible doon. Yung Pope naman, all over the world, so yung mga bishops nagko-coordinate din sa kanya under lahat sa Holy Father. At the same time, obispo din siya. Obispo naman ng Diocese ng Rome, kung saan napakaraming parokya din, mga almost 400. At just like any diocese, di ba dyan sa atin, may mga vicariates. So ang Rome Diocese, may 2 vicariates.
Yung Vicariate of Rome, na may mga 390 parishes na yata. And then, Vicariate of the Vatican, na may 2 parokya. So, St. Peter's at saka St. Anne, 2 parokya. Although, magkaibang vikaryado. Oh, pero ang hirap nun, sister. Ang hirap niyang bisitahin lahat ng kung may trabaho ka na nga sa buong mundo, may trabaho ka pa sa Vatican, may trabaho ka pa sa Roma, how will you divide your time? Di ba, sister? May tanong ako kay Father dun sa yung mga cardinal, di ba, parang ina-assign din sila ng mga parokya ba yun, Father? Yung mga simbahan na yun? Or parang titular lang ba sila? O talagang parang parish priest ang labas nila doon, yung mga cardinals? Ay, totoo yan, Father Paul, no? Kasi nga, sabi kanina, maraming parokya sa Rome and then may 2 parokya sa Vatican. Yung St. Peter's Basilica, kung saan siya nakatungtong, yung kanyang footprint, yan ang isang parokya. The rest of the Vatican under Santa Ana, St. Anne Parish. And then si Pope, mayroong siyang Vicar General for Rome, may Vicar General siya sa Vatican. At yung 2 yon ay mga cardinals. Cardinal yung kanya. Sa atin usually, Monsignor, isang pari, yung vicar. Ito, 2 vicar general niya. Ngayon, lahat ng cardinals, kasi historically din, ang pumipili sa Pope, part ng clergy ng Rome, mga kaparian ng Rome, sila yung pumipili ng Pope. Na? Kaya yung mga cardinals all over the world, kahit si Cardinal Joe Advincula, si Cardinal Ambo David, si Cardinal Quevedo, Cardinal Rosales, Cardinal Tagle, may mga parokya sila dito sa Rome na naka-assign, titular lang naman. No? Ibig sabihin, siya nandun. And then yung kanyang coat of arms, nakalagay din doon, naka-display sa labas ng simbahan. Ibig sabihin, parang symbolically, part din siya ng clergy ng mga pari ng Roma. Kasi may parokya siya dito sa Roma. Kaya yung nag-elect talaga ng Pope, yung mga cardinals, at ibig sabihin nun, lahat ng cardinal kasi may parokya, dito sa Roma, ibig sabihin clergy ng Rome ang pumipili sa bagong Pope. Ako naman po may tanong, Father. Yung, sister. Ano po yung mga hinahanap ng mga cardinals natin? Qualities na hinahanap ng mga cardinals para yung possible na maging Pope? Baguhin lang po natin ng konti, sister, kasi hindi natin alam yung mind ng cardinals. Pero si Father, anong tingin niyo po sa susunod na Pope? Ano po yung mga kapangangailangan ng simbahan na kailangan ito yung qualities ng makakatugon dun sa pangangailangan ng simbahan sa panahon ngayon. Kasi ang dami pong pangangailangan ng mundo, di ba, sister? Kasi nyari sa war, sa poverty, sa ganyan, sa justice, o kaya sa mga abuses, migrants. Migrants. So, ano po yung nakikita nyo, Father, na magiging qualities na kailangan para makatubong sa pangangailangan sa panahon ngayon? Ay, totoo yan, no, Sister at Father. Ganito kasi nga yung napakaganda din ginawa ni Pope Francis is dati yung mga cardinal, usually sila yung mga arsobispo sa malalaking cities. Dito sa Italy, sa France, sa Spain, sa US. So sila yung mga Catholic, majority Catholic na countries. Ganun. Ginawa ni Pope Francis, baliktad. Binawasan niya yung Italy, binawasan niya yung US, binawasan niya ibang countries para malagyan ng cardinal yung napakalayo, mga liblib na lugar na minority naman yung Catholics. Brunei, Papua New Guinea, yung Mongolia, sa Africa, sa Caribbean Islands, sa maliliit talaga na wala naman halos Catholic doon, ginawa niyang cardinals. Ibig sabihin, si Pope Francis, ang dami niyang information kasi nga cardinals ang direct na collaborators ng Pope, ang dami niyang information mula sa buong mundo, kahit hindi naaabot ng mga news agency, hindi naaabot ng kung sino. And besides, may mga bishops, may mga parish priests, may mga religious, may mga missionaries. So, naaabot natin yung hindi maabot ng mga governments mismo. Naaabot ng simbahan. Kaya ang napakaraming information. So ito yung ginagawa ng mga cardinals mula nung namatay si Pope Francis. Yung mga naka-assign muna na cardinals dito sa Vatican, nag-meeting na kasi nandito na rin sila. Dahan-dahan, palipad papunta dito yung ibang cardinals galing sa buong mundo. Araw-araw nagmi-meeting sila. Tinitingnan anong nangyayari sa buong mundo,
anong nangyayari sa simbahan, anong nangyayari sa hindi lang simbahan, no? Kundi pati sa society, sa mga tao, mga migrants mula sa buong mundo, at doon nila malalaman kung anong kailangan ng simbahan sa mga panahon na ito, paano pa tayo makaserve. Hindi lang sa Catholics, pati lang, kasi hindi naman tatanungin, Katoliko ka ba? Papakainin ka namin. Hindi ka Katoliko, hindi ka namin papagalingin. Lahat naman, no? Sister, alam niyo, mga missionaries din kayo, no? Kaya ito yung pinag-usapan. At si mga cardinals din, medyo makikita din nila anong klaseng hope yung kailangan ng simbahan ngayon. At dahil hindi ako kasama sa mga meeting nila, hindi ko alam. Safe answer yan, di ba? Wala ako doon. Opo, meron yatang schedule si Father Gaston. So, Father, pwede po ba namin ang message nyo naman po sa ating mga kalakbay tungkol dito sa conclave na nangyayari sa bagong Pope natin? Oo, sa totoo lang po, napaka-exciting, no? Kasi nga, ngayon ay Jubilee year, tapos yung paghalal ng bagong Santo Papa, ng ating mga cardinal, hindi ito para lang sa simbahan. No? I think ito ay napakalaking impact sa buong mundo. Kaya pagdasal talaga natin itong 133 cardinals, silang pipili kung sino magiging leader ng 1.4 billion na mga tao at lahat ng ginagawa na service ng simbahan para sa lahat ng tao, hindi lang para sa atin yan. No? Kaya lahat tayo ay, kumbaga, patuloy natin ang mission ni Pope Francis. Ibig sabihin, mission ng lahat ng Santo Papa, anong mission nila? Ipatuloy ang mensahe ng ating Panginoon, pagmamahal sa kapwa, sa lahat yan, love, joy, peace, justice, lahat yan ay mission ng Santo Papa at mission ng bawat isa sa atin. Kaya pag ginagawa din natin ito, tayong instruments ng Panginoon, tayo ay collaborators ni Jesus, collaborators din ng ating Santo Papa, kasi yan naman talaga ang gusto ng Panginoon. At pagdasal din natin na dumami pa yung mga kaparian, mga magkaroon din ng vocation, at yung mga madre, dumami din. And then God calls in His time, kasi kahit kailan, iba bata pa, iba college, iba after college, tinatawag ng Panginoon. Just be open, at pagdasal natin, pray for more vocations. Maraming salamat. Maraming salamat. Ganda po ng message niyo, Father. Maraming salamat po sa oras at pasensya na po na na-invite namin kayo, pero salamat po sa inyo. Napakaganda po ng mga sinabi ninyo. Marami po kami natutunan, Father. Salamat. Thank you po sa inyong lahat. Thank you, Father. Maraming salamat po. Salamat po. Okay po. Ingat. Salamat po. Salamat po. Bye-bye. Salamat po. Ayan, so Father Dexter, kamusta naman dyan sa Pilipinas? Kami naman, sa Pilipinas. Excited ka ba, Sister? Meron pa tayong 15 minutes. May mga tanong ba sa online, Father Dex? Mga tanong or greetings or... Meron ba tayong mga... Sa mga tagapakinig natin, baka meron kayong mga tanong. Dapat pala kanina pa sila nagtanong. Kung kailan umalis yung ating Shout out. Sige, sister. Sisters namin sa Guam, no? At ngayon ay piyesta ng province ng Taiwan under the patronage of Saint Vincent Ferrer. So, oo nga, piyesta ni San Vicente Ferrer ngayon. Hi sa inyong lahat. Oo. So, may mga tanong ba tayo? Ito may greetings daw from Esmeralda de Leon. Sabi niya, hello po, Father Gregory, Father Paul, Father Dex, and Saint Marisa. So si Sister naging saint na. Nagkamali lang siguro ng type. In the making. Sister Marisa. Tayo kaya, yung same question kaya, ano yung nakikita natin? Kasi pinag-uusapan kasi, sino po magiging Pope natin? Siyempre, manok natin, Cardinal Tagle, ganyan-ganyan, dami nating sinasabi. Pero ano ba yung nakikita natin? Kasi yung iba sinasabi, conservative ba yung Pope, magiging Pope natin? Siguro, in response kay Pope Francis, o dapat katulad din ni Pope Francis, malapit sa mga tao, malapit sa mahihirap, etc. Or moderate, sabi nila. Kailangan daw nasa gitna ka, ganyan-ganyan. Kaya pinag-uusapan kasi ikaw, sister, ano ang mga tingin mo na magiging Pope natin, na may elect ng mga cardinals? Siyempre, hindi ko alam. Pero ang sa akin is... Ano pinakamahalaga na nakikita mo na dapat matugunan ng ating Santo Papa? Hindi, ako iniisip ko, Father, is maging bukas tayo kung ano man ang magiging resulta
ng kasi 'di ba kanina nga in-explain ni Father, it is yung proseso, no, it is done in a prayerful manner, pati yung venue, makita natin, no, Sistine Chapel, gano'n. So talagang prior to that, ang mga cardinal natin, meron silang paghahanda. So inaalam nila yung estado ng simbahan sa buong mundo. Tapos, siyempre, nakikita nila yung ano yung pangangailangan. Tapos nakikita din nila kung sino yung ano yung possibility na ano yung pabili. No? Papabili. Hindi pabili. Papabili. Na yung possible na pwedeng maging pampan. Ako, ang naiisip ko talaga is yung sometimes there are things na hindi mo pinlano, hindi mo ginusto, pero nangyayari kasi nga I think naniniwala ko lagi sa yung Espiritu Santo kasi siya naman talaga ang namumuno sa conclave. Totoo 'yan. No? Kasi naiisip ko yung sa amin pag meron kaming eleksyon, minsan meron kang gustong kandidato. Totoo 'yan. 'Di ba? Pero pag nakita mo na dun doon na mismo sa actual na votation, nakikita mo na etong sister na to minsan ayaw mo. Pero nakikita mo sa kanya na pumupunta. So magi-give in ka na. Yung parang dito, eto na yan eh. Dito ka na yan. Parang yung gusto mo, isi-set aside mo. You are thinking for the common good. So, ganun din ang ini-imagine ko sa conclave. At doon ko, sa isip ko, no, doon kung paano nagtatrabaho yung Spirit, Holy Spirit, no, na meron yung human as we are, meron tayong mga gusto. Pero kung minsan, kahit na gusto natin, kailangan maging bukas tayo. Saan ba tayo nililid? Totoo din naman. Totoo yan. Yes. Pero ikaw naman, kunyari gusto mo lang. isang ang magiging pope ba natin is someone from Europe pa rin, sa South America, which is Pope Francis, Asia, Africa. Of course, anywhere naman si Holy Spirit. Siyempre, pero kung ako tatanungin mo, parang sa paligay ko, kung saan yung merong pangangailangan. Parang gusto ko yung Pope na yun, na doon siya sa continent na yan, or di ba kasi syempre Europe, di ba? Ever since, lagi namang Europe, kasi ilan ng maraming sa ang ano ngayon ng simbahan is more on Africa and Asia. So parang sa akin, mas alam nung magiging Pope kung ano yung sitwasyon na yun. Kaya gusto ko, doon siya nanggaling. Sa akin lang yun. Kasi nakikita niya kung ano yung pangangailangan ng simbahan. Kasi yung simbahan natin, hindi lang naman sa Europa, no? Kundi wala sa Amerika, kundi buong mundo kasi. Buong mundo, although naman sinasabi din naman nila na ay kailangan sa Europe, sa Amerika kasi parang namamatay na rin yung simbahan. Parang gano'n. Kaya nga, kaya marami, parang re-evangelization din, parang diba? gano'n din. Kasi kanya-kanyang problema yan. May problema sa gera, may problema sa re-evangelization. Kung sino man yun, susuportahan ko siya. Of course, lahat tayo susuportahan. Ikaw, sa Father Paul. pamagitan ng panalangin. Father Paul, ano ang nakikita mo sa magiging Santo Papa? Hindi, sa akin, di ba, parang lagi nilang binabanggit yan yung parang in the conclave, when you enter as a Pope, you go out as a cardinal, sabi nga. Ibig sabihin, yung mga matunog, usually, hindi sila napipili, no? Yes. O di kaya naman, kung mapili sila, ito, lately ko lang din na-realize, kumbaga, they are not elected as popes of a particular place, di ba? Halimbawa, sabihin na natin si Cardinal Tagle, di ba? Napakamatunog ni Cardinal Tagle. Although, syempre, culturally, sa ating mga Pilipino, meron tayong ganong klase ng pag-iisip, di ba? Kahit sa mga presidente ng Pilipinas. Kung saang region ka galing, doon yung development na gagawin mo. Pero nga yung sinasabi nga ni Sister kanina siguro, I think it doesn't matter kung saang continent o saang lugar. No? Sinasabi ni Sister, mas maganda kung sa Africa or Asia dahil doon ang need, or America. Pero kahit saang lugar siya manggaling, yung puso niya, parang para sa simbahan. No? Yung hindi siya kikiling sa kung saang side. No? Bagkus talagang kapag pinili nila is
ayun nga, actually, hindi ko masyadong feel. Hindi ko masyadong feel. Pero kung maging Asian man yung Pope, I mean, I hope it's the Holy Spirit that will work in him. Na hindi lang siya magtatrabaho para sa Asia o sa Pilipinas, kundi, kasi dito sa Gibraltar, kahit yung bishop, sinasabihan kami, the Pope from the Philippines is, matunog nga daw. No? Ako naman, hindi ko alam maging reaction ko, maging proud ba ako, or maging ba ako, kakabahan ba ako, di ba? Kasi parang nakakatakot din kung ano ba yung mangyayari kung sakaling ganon. No, kasi dala-dala niya yung pangalan ng Pilipinas. Pero whatever happens, yun nga, more than just being a Filipino, siguro, he is first a prince of the church. He is a cardinal. No? So yun yung dapat nating isipin. At saka, actually si Pope Francis pala, Sister Father, no? Hindi na pala siya nakabalik ng Argentina. Hindi siya nakabalik during after his election. Ibig sabihin, he's really the Pope of the Catholic He belongs Church. to the church. Hindi niya tinitignan yung kanyang country as, as of course his place of birth or dun siya lumaki or nagtrabaho. But he is the leader of 1.5 billion Catholics and he is seeing himself as really the vicar of Christ, the priest of the church, na hindi niya na nakikita yung South America ako, ito yung bibigyan ko ng importansya. No? Siguro ganun din yung nakikita natin dapat na if the Pope will be an Asian or African or European or America, dapat tinatanggalan natin sa isip yun. Ang mas importante, yung concerns ng simbahan din. Of course, everybody should be led to Christ. Uy, for 5 minutes na lang pala. Oo nga, ang bilis ng oras. May pinadala si Father Coronel. The church becomes his home. The church becomes, he's the father. Kaya walang kikilingan. Sabi mo, merong pinadala si Father Coronel para lang sa mga interesado kasi kanina sa kainan pinagkikwentuhan din namin to kung anong oras daw ba yung election sa May 7. Sabi nga nagjo-joke pa yung isang pare, teka, ite-text ko muna yung kakilala kong cardinal. So sabi ni Father Coronel, so sa May 7, so ito na yung conclave, it opens at 10 a.m. Rome time, which is 4 p.m. sa Pilipinas, yung Mass for the election of the Roman Pontiff, celebrated by Cardinal Giovanni Battista Re at St. Peter's Basilica. So yun yung simula sa May 7, medyo umaga sa Roma, sa Pilipinas ay hapon. And then, magagather sila sa Pauline Chapel for prayers including hymns, Veni Creator, yung Come Holy Spirit, before processing into the Sistine Chapel 4:30 p.m. sa Rome, which is 10:30 p.m. Philippine time. Tapos procession sa Sistine Chapel, oath of secrecy, no? So meron silang oath of secrecy ng 5 p.m. And then first ballot at 5:30 p.m. sa Rome, which is 11:30 p.m. sa Pilipinas. Tapos smoke from Sistine Chapel, sabi rito more or less is 6:30 p.m. which is 12:30 a.m. So sa 7 ng hapon, nung magsisimula na sila ng botohan. Ayan. So pagdasal natin. Parang ina-expect natin kung sakasakali sa unang balot pa lang, merong dito ang mangyayari 6 p.m. dito, May 7. Tama ba? Sa May 7, yung first ballot 11:30 p.m. sa Pilipinas. Pero sa Roma 5:30 p.m. Hindi, yung susunod na tingnan mo. May susunod pa. May susunod. So morning smoke signal 6 p.m. ng May 7. Okay. Tapos sa evening naman 1:30 a.m. dito sa Pilipinas kasi sa doon 7:30 p.m. Kasi nung kay Pope Francis noon nasa 8:30 p.m. in-announce mga 8:30 o'clock, mga ganyan. Kasi umuulan doon in-announce. Kaya gabi doon, dito madaling araw, mga 1:30, 1 o'clock dito. Yun. So ang election, ang aabangan nating usok araw-araw ay una, first day mismo. First day mismo. Ayun. May 7, tama ba? May 7. May 7. May 8, May 7, May 7, 12:30 a.m. Oo, yan. Tapos susunod 6 p.m. Tapos susunod 6 p.m. na sa Philippine time at 1:30 a.m. na naman ng May 9. Ayun. So, araw-araw pala na ganung oras. Alam na natin. Uy, teka muna. Punta na tayo sa ating 2 minutes na lang. Sister, mauna ka na. Ako siguro, sa akin yung nasabi ko na kanina yung Okay. ano nga po?
Yung aking K ay Ay, tararan, tararan. tararan, kalooban ng Diyos. Okay, tama. Wow. Pagiging bukas sa kalooban ng Diyos. Hindi mo inaasahan ng mga bagay-bagay na nangyari sa buhay natin, pero kailangan tayo, bukas tayo kung ano man yung gusto ng Diyos para sa atin. Whether yung sa ngayon yung nangyayari sa atin, si Pope Francis hindi niya ginustong maging pare, less popular siya, pero yun ang kalooban ng Diyos at tinanggap niya yon ng buong buo at ibinigay niya yung sarili niya para mas isa katuparan ang kalooban ng Diyos. Father Paul. Ako yung aking katiyakan. Yan. Kasi kung minsan tayo parang para maging tiyak tayo, masyado nating pinag-iisipan yung mga bagay-bagay, 'di ba? Kailangan may explanation lahat ng mga bagay. Pero ito yung katiyakan na ito, hindi yung katiyakan siya na hindi sigurado, no? Parang ironic siya, pero katiyakan sapagkat hindi tayo sigurado humanly speaking, pero sa Diyos tiyak, no? Sigurado. Kumbaga, kung sino man yung mapili, Katiyakan is parang katiyakan. Sure ka. Kasi, marami talagang uncertainties tayo sa buhay. Pero kung hahayaan natin ng Panginoon na siya yung magtrabaho, pumili, kahit sino pa yan, no, kahit sabihin pa ng iba, hindi tayo sure dyan. Pero kay Lord, no, pag yun ang lumabas, ay tiyak talaga siya. Yan. At pag tiyak yan din ay may katotohanan. Yun ang key. Gusto ko makita yung connection no, kay Father Dex. Sige nga. Kasi katotohanan, di ba, Espiritu Santo, yan ang espiritu ng katotohanan. Na Yes. pag pinili ng Espiritu Santo, yan ang totoo. No, kahit na sabihin natin, very political ang nangyayari ngayon sa conclave, sabihin natin, politika, nag-uusap, ganyan-ganyan. Pero at the end of it all, it's the Holy Spirit who will call, no, someone to be the good shepherd, no, the vicar of the good shepherd, no. Kaya yung espiritu ng katotohanan, para sa Santo Papa at sa mga kardinal, para sa atin, tatanggapin natin ng maluwag, no. Kaya sabi mo din, yung kalooban na binubuksan natin. Kasi ito yung banal na espiritu na pumapasok sa ating isipan at puso. Binabago kung sino man tayo, no? Binabago kung sino man tayo dahil ang Espiritu Santo pinapagbago niya ang lahat ng mga bagay lahat ng bagay na meron tayo, no? Connected Correct. talaga. Oo. Diba? Connected. Okay, maraming salamat po at maraming salamat po sa kay Father Greg Gaston. Yes. Maraming salamat, Brother Den. Nawala si Brother Den. Father At Chubby, si Father Coronel nandyan. Oo, maraming salamat, Father Chubby. Kung nakikinig ka dyan. At maraming salamat, Sister. Maraming salamat din, Thank Father you. Paul. At Yes, maraming salamat. magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon na Usapang Usapang K.